inutusan daw siya na to go. Ang tanong, sino ba ang nag-utos na yon? We know na ang isa o ang usually nagsasabing you have to go ay hindi necessarily ang presidente. Kadalasan, isa itong tao na hindi naman hinalal ng taong bayan, ngunit nagmamagaling. At kadalasan, nadudulas in private sa mga kausap niya na, ano bang tawag dito? Na siya mismo ang nag-uutos. Parang nagtatampo si dating Executive Secretary Lucas Bersamin sa kanyang pag-aalis sa palasyo. Kasi sabi, hindi daw siya nag-resign. Inutusan daw siya na to go. Ang tanong, sino ba ang nag-utos na yon? Kung totoo ang mga ang mga kwentong alisan dyan sa palasyo, then we know na ang isa o ang usually nagsasabing you have to go ay hindi necessarily ang presidente. Di ba? Kadalasan, isa itong tao na hindi naman hinalal ng taong bayan, ngunit nagmamagaling. At kadalasan, nadudulas in private sa mga kausap niya na, ano bang tawag dito? Na siya mismo ang nag-uutos na mag-aalisan. Chupi, kumbaga, yan yung kanyang favorite na galawan dyan. Hindi rin naman, kumbaga, marami naman sa atin nag-iisip na responsable siya para dun sa mga hiring as well. Hindi lang po firing, hiring pati. At ito, ang kanyang style. Hindi kakausapin ni Pangulo, deadma lang, basta biglang lalabas na lang ang utos at hindi pa niya didiretsuhin. Gagamit siya ng ibang tao na magsasabi na huy, alis ka na dyan kasi ayaw niya sa'yo. Does this sound familiar? I wonder. Parating gagamit pa ng intermediary para may plausible deniability. Maaari niyang sabihin, ay, hindi ako yan. Pero alam natin, very consistent at very persistent ang mga kwentong ganyan. Hindi ko masisisi si E.S. Bersamin na magtampo-tampo siya ng konti. Because of course, matagal siyang nagnilbihan dyan and for a while, siya po, gawain niya po yan. Siya yung tagasabi dun sa mga pinapaalis na officials na chupi ka na, galit na sa'yo. Si, you know who. Yan. So, ano yung sinasabi nila? What goes around comes around. Sabi ni one by one, natawa ako kay Auntie Claire kasi no government shake-up daw. A day after she said it, nag-resign quote-unquote, si E.S. Bersamin at si Sec Pangandaman. Ang ending, inutusan pala, not voluntary. Anong tawag doon, di ba? Hindi ba cabinet shake-up yan? Hindi ba nagpalit ka ng mga miyembro ng gabinete mo and you replace them with other people? Is that not a shake-up? Or, ano naman sabihin nila, dalawa lang yan, tatlo, ay, ilan pa? Marami-rami na. So, katulad nga ng sinabi namin sa ating mga posts, ang presidenteng nagigipit sa cabinet shake-up kumakapit. Si Blanc ang nagpatanggal kay Lucas Bersamin dahil sinabi na rin ni Amy na ang gobyerno pinatapatakbo ni Lisa Marcos at Martin Romualdez, kaya si BBM ay isang puppet. Okay. Pero alam nyo, yung puppet theory na yan, para sa akin, might not be completely true. I mean, in part, sigurado, it's true. Kasi nga, ang dami-daming nagdidikta dyan sa palasyo. Mayroon at ramdam na ramdam. Kasi, bakit nanggagaling sa ibang tao ang hiring and firing ng mga cabinet secretaries? Bukod pa dyan. Bakit natin sinasabing not completely true? Kasi parang calculated yan to exonerate the president. Oh, he's so out of it. Ay, wala siyang alam. Ay, ribbon cutter lang. Ay, tanga lang.
'Di ba? Ganon. Which means na wala siyang involvement at magiging negligence lang ang kanyang liability dyan. In other words, dahil pabaya siya, yun ang magiging kasalanan niya. Parang yung sinasabi ni Ombudsman Remulla na kasalanan lang daw ni former House Speaker Martin Romualdez ay negligence. Ano ba yan? Kasi napabayaan niya si Saldico. Imbis na wala sila daw findings ng direct involvement. In other words, walang malice, pero merong negligence. Kasi para sa akin, pag sinasabi ninyo na, ay, wala namang alam yan eh. Ay, ano yun, puppet lang siya. Nababawasan yung apoy para sa presidente, pero ang totoo niyan, tama ba na magpabaya siya? Tama ba na hayaan niya yung mga tao niya to virtually take over the office of the president? Huwag natin bigyan ng excuses ang pinakamataas na posisyon sa bansa. Kailangan, kumbaga kung mayroong mga mali na nagagawa dyan, ito ay dahil hinahayaan niya, hindi niya dinidisiplina ang mga tao. Negligence lang yun? Naku, yung mismong unlawful delegation niya sa mga taong ni hindi halal at walang opisina ay siguro dapat bahagi yan ng nirereklamo natin. Diba? At bakit naman niya pipirmahan yung mga appointments nitong mga to, i-authorize ang mga appointments kung ang pumili talaga ay hindi siya? Hay nako. At by the way, busy-busy ang lolo niya sa ombudsman. Sabi, nakahain na daw ang mga kasto kay Saldico. Nakahain na rin daw. At may mga chika pa siya. Siyempre, inuna nila si Saldico dahil mahirap na. Baka lumala yung pagkanta. So, mabibigyan kasi sila ng leverage to negotiate. Diba? Mamaya mag-activate sila bigla ng mga extradition treaties dyan. Sabi ni Ma'am Maria, umakyat siya na wala naman palang balak mamuno. He was only after the glitz and glamour and rubbing elbows with world leaders. Tapos coke party after. Wow. Sabi ni Cold Hearted, bakit nagsasalita na lang kayo ni Attorney Lasherda? We're just trying out different things, but one of these days, we'll find out. Sabi ni Iani, dami pa bala ni Saldi. I think so. Kasi ang daming proyekto niyan eh. Sabi ni Net, kitang-kita naman po, galawan. Di pa nadadala mga taong umaanib kay PBBM. Ginawa nga sa inyo ni Attorney Vic at iba pa, palagi na lang may rigodon kapag di umayon sa gusto nila. Gusto nila forever hawak sa liig. Actually, ang gusto nila, sila lang. It's called greed. Greed for power, greed for position. Kailangan kontrolado nila regardless of capability. Alam naman natin, bagsak na bagsak ang turismo dito sa Pilipinas. Pero hindi naman po yata namimiligro si DOT Secretary. O, tignan mo, laganap, presidente na ang nagsisiwalat tungkol sa flood control issues, pero hinayaan na lang nilang very quietly mag-resign ang DPWH Secretary at hello, lumabas pa ng bansa. Napaghahalataan. Sabi ni Chi, if Saldi wants to be safe, dapat ilabas na niya lahat para mawala ng power mga taong didiin sa kanya. I'm afraid that's no longer going to be an easy task for him to avoid getting off. Kasi dalawa naman po ang motivations for him being unalive.
Number one is to stop him from making public announcements. And number two is to stop him from actually testifying. So sa totoo lang, a lot of the documents that he will produce will still require him to give testimony. Hindi po lalakad mag-isa ang dokumento. Kailangan pa rin mag-attest siya. So, he has to stay alive until the court case not only has begun but has completed the presentation. He has completed the presentation of evidence. Diba? Sabi ni Ma'am Mary Ann, nabasa ko sa post ni Elle, the audacity to talk, quote, welcome to entertainment, Pinoy style. Only in the Pinas will you find a plot full of holes and actors who can't deliver and a climax that leaves entire communities underwater. Let's not even talk about fake news, sabi ni Ma'am Mary Ann. So, totoo yan. It is so, how do you call this? Disconnected from reality, hyper insensitive, but then that's usually the way they are, and so elitist sounding. Ewan ko ba kung paano naiisip ng mga ito na marunong sila sa communications, samantalang they're relying on sheer power. Wala nang credible na statements na lumalabas, lalong-lalo na when it comes in response to a particular scandal. Nako, hindi sila marunong. Katulad nga ng sinabi ni PRD, umakyat kayo dyan nung wala kayong alam. Thank you kay Philip. Sabi ni Ma'am Michelle, bakit po ganon ang weird after ng revelation ni Sen Aimee na kapatid niya? Bakit parang ang tahimik? Then yung media, di masyadong headline. Di po ba sobrang alarming yung mismong kapatid na ang nagsabi na adik ang presidente? Alam nyo,